Next week po ay ang celebration ng tinatawag nating Holy Week. Tama ba? Next Sunday? Yes, okay. Bilang paghahanda ng Holy Week, no, at sa buwan ng April, atin po pag-aaralan ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. No? Lahat ng mga preachings ay itutuon lahat natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, sa kanya mga nagawa para sa atin. Sino ba siya? Ano ba siya? Bakit siya narito? Bakit siya dumaan dito? Bakit siya namatay sa krus? At bakit siya binuhay muli? Lahat ng mga bagay niyan ay mahalaga sapagkat dito nakatanim yung pundasyon ng ating pananampalataya sa Kanya. No? Bakit ka magtitiwala at maniniwala sa Diyos at sa tao na hindi mo naman kilala? Diba? Kaya kailangan kilalanin muna natin ang Panginoon upang mas lalo nating maintindihan kung ano ba siya, sino ba siya, ano yung nagawa niya, bakit siya namatay, at bakit siya binuhay muli, upang mas lalo nating pagkatiwalaan ang ating Panginoon sa ating buhay. Lalo tigit na pagkatiwalaan siya ng ating mga kaluluwa. Ang mahalagang bagay kasi sa buhay ng tao ay hindi yung mga tinatamasa niya sa mundong ito. Pinag-aralan na natin ito. Ano yung pinakamahalagang bagay na kailangan makuha ng tao? Ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Sapagkat ang mga bagay sa mundong ito ay panandalian lamang, ngunit ang mga bagay pagkatapos ng buhay na ito, tulad ng espiritu, tulad ng ating mga kaluluwa, tulad ng langit, ay pangwalang hanggan. No? At kung tayo ay mag-iisip, kung wais ka lamang, saan ka mag-i-invest ng inyong oras, ng inyong resources? Sa panandalian ba? O sa pangwalang hanggan? Ito yung sinasabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pumarito siya sa mundong ito, hindi upang ibigay yung mga bagay na panandalian lamang, kundi pumarito siya sa mundong ito upang ibigay niya sa atin yung mga bagay na pangwalang hanggan. Sa English, kapatid, that is the word everlasting. Kaya makikita mo sa Isaiah, ang tawag sa kanya, the everlasting what? Father. Kasi siya nag-umpisa ng lahat ng mga bagay na pangwalang hanggan. No? Kung may Father of Mabalacat City, meron ding Father of Everlasting. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. No? Sa Kanya nanggaling lahat ng mga bagay na pangwalang hanggan. Ngayon, tatanungin niyo sa akin, brother, yon, sinasabi kasi ng iba, kung kailangan ko ng mga bagay na hindi ko natatamasa sa buhay ko, punta lang ako kay Kristo, makukuha ko yung mga bagay na yan. Kamukha na sinabi ng asawa ko kanina. Akala namin naging arrogante kami. Akala namin kapag kami ay na kay Kristo na, lahat ng hingin namin sa Kanya ay ibibigay niya sa amin. Naging arrogante kami. Hindi pala ganun. Hindi pala lahat ng hinihingi natin kay Kristo ay ibinibigay niya. Sometimes God will say yes, and sometimes God will say no. Pero sa bawat panalangin ng mga Kristiyano, sa bawat panalangin ng mga nakay Kristo, kailan lagi nagsasabi ng yes ang Panginoon sa atin? Kapag ang ating idinadalangin sa Kanya ay may kinalaman sa mga bagay na pangwalang hanggan. Ano yung mga bagay na yan? Mga bagay na espiritual. Ephesians chapter 1, pinag-aralan natin, kung ikaw ay na kay Kristo, pagpapalain ka ng Diyos ng mga bawat pagpapalang espiritual. Lahat ng pagpapalang espiritual ay makukuha mo sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa John chapter 15, sabi niya, lahat ng ihingin niyo sa akin, sa aking pangalan ay ibibigay ng Ama. Ask, and you shall receive. Ano yung tinutukoy niya dyan? Mga bagay na may kinalaman sa espiritual. No? So, yung mga bagay na walang kinalaman sa espiritual, paano namin makukuha yun? Sa pamamagitan ng pera. Kailangan mong magamot sa doktor, gagalingan ng inyong karamdaman, pera. Punta ka sa ospital, gagamutin ka ng ospital. Kailangan mo ng sagutan sa iyong kagutuman, hindi ka kumakain, anong kailangan mo? Pera. Kasi pag may pera kami, pambili ka ng pagkain. Paano mo makukuha yung pera? Pagtatrabahuin mo.
Magtatrabaho ka, magbi-business ka para makakuha ka ng pera. So, ang mga bagay sa mundong ito ay pwede mong makuha kung ikaw ay magtatrabaho ng mabuti. Amen po ba? Amen. Pero ang kaligtasan, kahit kailan, hindi mo pwedeng ipagtrabaho. Kahit magtrabaho ka araw at gabi para makamit mo ang kaligtasan, hindi ito ibibigay ng Diyos sa iyo. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan ay ibinibigay lamang ng Diyos sa mga tao na hindi karapat-dapat nito. Sa mga tao na umaasa lamang sa isang Panginoon na siyang makapagbigay sa atin ng kaligtasan na ito. Kasi hindi natin siya kayang ipagtrabaho. Kung hindi natin kayang ipagtrabaho, kailangan umasa tayo sa isang Panginoon na kayang ibigay niya sa atin itong hinihingi nating kaligtasan na ito. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sino kaya itong ating pagkakatiwalaan? Maraming relihiyon ang nagsalputan dyan. Ang sabi ng isang relihiyon, maniwala kayo sa aming Diyos, sapagkat ang Diyos namin, kapag sinabi niyang gumagawa ka ng mabuti, ikaw ay kanyang pagpapalain. Meron namang isang relihiyon na nagsabi, pumunta ka dito, sapagkat ang Diyos namin, kapag lumapit ka sa Kanya, lahat ng nais ng iyong puso ay ibibigay niya sa inyo. Kaya maraming tao yung mga naloloko. Pupunta sila sa iglesia na iyon na iniisip na lahat ng hinihingi ng kanilang mga puso ay ibibigay ng Diyos sa kanila. Tulad ng mga material na bagay, physical na mga bagay. Pero yung mga Kristiyano, mga unang panahon ay hindi ganoon ang kanilang marketing pitch. Alam mo may sinabing marketing pitch? Pag nagpipitch ka ng marketing, ibig sabihin, kailangan maintindihan ito ng tao upang mabenta siya sa kanila, upang bilhin nila. No? Noong unang panahon, isa lamang yung marketing pitch ng mga totoong Kristiyano. Ano yung sabi nila? Ikaw, ako, tayong lahat, makasalanan. Walang matuwid sa akin, wala kahit isa. Pero mayroong isa na isang Diyos na nagkatawang tao. Nung siya ay naparitong, sabi niya, simple lang. The gospel message. Repent. Magsisi sa iyong mga nagawang kasalanan at magtiwala kayo sa kanyang pangalan. Sa kanyang mga nagawa at sa kanyang mga gagawin pa. Paano mo ipapatunayan sa buong mundo na ikaw ay nagtitiwala sa kanya? Sa pamamagitan ng bautismo. Kaya sabi ng mga apostol, repent and be baptized. At sino kaya ito na kailangan nating magsisi sa Kanya at magtiwala sa Kanya? Ladies and gentlemen, ang pangalan niya ay Jesucristo. At ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito, kapatid, bilang paghahanda ng Holy Week next week sa mga nagawa ni Kristo. I-introduce ko sa inyo kung sino si Kristo, ano yung kanyang nagawa, bakit siya namatay, at bakit siya binuhay muli. Mag-start muna tayo kapatid sa tingin ng mga tao tungkol kay Jesucristo. Noong mga unang panahon, sabi ko nga lahat ng bagay ay may kabayaran. Kahit ang kasalanan ng tao ay may kabayaran. Paano binabayaran yung kasalanan ng tao? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng isang hayop. No? Noong unang panahon, kapag nagkasala ang Israel, para mabayaran ng kasalanan, dahil nakabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mayroong kailangan patayin sa altar. Isang tupa, isang kambing, o kaya isang kordero na iaalay ng Israel, at ang mag-aalay nito, ang tao mag-aalay na ito sa Diyos, at tawag sa kanya ay pari o saserdote sa mga lumang Biblia. Sino po yung dating Catholic? Tayong lahat, halos. No? Sa Catholic Church, kapatid, the symbol of worship is iaalay nila muli si Kristo. Ano yung inaalay nila? Ang katawan ni Kristo. Sisimbolo ng hostya. Ano yung inaalay nilang ulit? Ang dugo ni Kristo. Sisimbolo ng chalice o ng wine. At itong ginagawa na ito, kapatid, ang pag-aalay ng mga offerings sa tabernakulo ng Diyos, ang gumagawa niyan ay ang pari. Hindi ba kayo nagtataka sa ating iglesia, bakit wala ng pari? Kasi napakahalaga na mayroong offerings.
sa Diyos. Kasi yan yung symbol ng worship eh. Kapag walang offering, walang worship. Kapag wala tayong inaalay sa Diyos, walang pagsamba noong unang panahon. Eh paano tayo sumasamba ngayon kung wala namang pare na nag-o-offer, no? Walang pare na nag-aalay ng hain. Well, according sa Romans chapter 12, sabi ni Pablo, hindi na natin kailangan maghain pa ng haing patay. Sapagkat mayroon nang namatay para doon sa paghahain na iyon. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 12, ano yung kailangan natin ihain? Ihain natin yung ating sariling buhay bilang haing buhay sa Diyos. Ibig sabihin, ang totoong pagsamba sa Diyos ay hindi lamang dito sa iglesia na ito, kundi sa paglabas din natin. Ang mismong katawang nating buhay ay kailangan maihain natin bilang pagsamba sa Diyos. Hindi na kailangan maghain pa ng patay na paghain. Bakit? Kasi nagawa na ito, kapatid, noong unang panahon. At paano ito nagawa? Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Pinamagatan natin ang ating pag-aaralan na katiyakan sa pananampalataya. May katiyakan tayo kung magtitiwala at maniniwala tayo kay Kristo, sapagkat kung wala tayong pari dito, kasi siya na ang ating punong pari. Hindi na natin kailangan pa ng pari, siya na ang ating punong pari. This is in preparation sa pag-aaral na natin sa Holy Week. Kasi sa Holy Week, kapatid, yung mga nagawang specific ni Kristo, yun yung pag-aaralan natin. Ito yung broad spectrum kung bakit sinasabi natin na mahalaga ito. Yung ating mga key verse ng umaga na ito is mostly Hebrews, which is Hebrews chapter 10 and Hebrews chapter 7. No? Konting background, ang author ng Hebrews, kapatid, ay unknown. Hindi natin alam kung sino, according sa mga Bible scholars. Pero ang Hebrews, kapatid, ay naisulat, which is predominantly nakafocus o nakatuon lamang kay Kristo. Pinakilala sa Hebrews na si Kristo ay hindi lamang tao, kundi si Kristo ay kapantay niya ang isang Diyos. Sinabi dito na si Kristo ay mas higit pa kaysa sa mga anghel. Ibig sabihin, hindi siya nilikha. Siya ay isang manlilikha, no? At sinabi dito na si Kristo ay higit pa kaysa sa lahat ng bagay, no? So ibig sabihin, si Kristo ay hindi lamang tao, siya ay isang Diyos. Walang dispute doon, kapatid, no? Na si Kristo ay isang Diyos. Basahin natin, kapatid, sa key verse natin ngayong umaga na ito, Hebrews chapter 10, verse 8 to 18. Nang sabihin niya sa itaas, hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ng alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan na inihahandog ayon sa kautusan. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinapabanal o pinababanal, at ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin. Sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan ng aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga pag-iisip. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Purihin ng Diyos sa kanyang mga banal na salita ngayong umaga na ito. Himay-himayin natin pa konti-konti, kapatid, upang mas lalo nating maintindihan. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 10, verse 8 to 18, ang sabi ng manulat ng Hebreo, nang sabihin niya
sa itaas na. Ano yung sinasabi niya dito? Ang ating mahal na Panginoong Kristo ay bumaba dito sa mundong ito. At sabi niya sa mga tao, ito ang nais ng Ama sa langit. Ano yung nais ng Ama sa langit? Sabi niya, hindi na daw ibig ng Ama sa langit, at hindi mo rin kinalugdan ang mga alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan. Ibig sabihin, ang sistema ng Israel noong unang panahon na nag-aalay sila ng mga hayop at sinusunog sa tabernakulo ay kailanman hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Ama sa langit. Bakit? Kasi ang problema ng Israel, kahit ilang beses silang maghain ng mga hayop sa tabernakulo at sinusunog at pinapatay, mamamatay din naman ang kanilang pinaka-punong pari. Yun yung problema nila, kapatid. Hindi consistent. No? Walang consistency. Mayroong hangganan yung ginagawa nila. Pagkatapos ay dinagdag din ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya dito, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Ano yung sinabi ng ating mahal na Panginoon nung siya ay nagsasalita sa mga apostol? This is in reference to John chapter 15, John chapter 16, and John chapter 17. Pinag-aralan na natin ito. Ang ating mahal na Panginoong Kristo ay pumunta rito sa mundong ito hindi upang gawin ang kanyang kalooban, kundi upang gawin niya ang kalooban ng Ama na nasa langit. At ano yung kalooban ng Ama? Ni isa na naibigay kay Kristo Jesus, ni isa ay hindi niya iwawala o itataboy. Kung bagkus ang gagawin ng ating mahal na Panginoon, ililigtas niya lahat ng mga ibinigay sa Kanya. Dito natin kinuha yung ating doctrine of eternal salvation kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay totoong kay Kristo, ang iyong kaligtasan ay eternal o pang walang hanggan. No? Ano yung susunod to? Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ano ibig sabihin niya? Inalis niya yung dati nating sistema na pag-aalay ng mga hayop sa altar, sa templo, at itinatag niya yung bagong pag-aalay. This is the Old Testament transitioning to the New Testament. Covenant of works to the covenant of grace. Then, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal. Kanino kalooban yan? Sa Ama, sa langit. Ang sabi ni Kristo, gagawin niya ang kalooban ng Ama sa langit. At sa pamamagitan ng kalooban ng Ama sa langit, tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan nino? Bakit tayo naging banal? Naging banal ba tayo dahil mas magaling tayo, matuwid tayo, o mabait tayong tao? No. Ang ating kabanalan ay nanggaling lahat sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. At itong pag-aalay ng buhay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito ba ay kailangan paulit-ulit na ginagawa sa misa? Every Sunday na inaalay natin paulit-ulit ang kanyang katawan? No. Ang sabi sa Biblia, ang pag-aalay ng katawan ni Kristo ay minsanan lamang. Bakit? Kasi yung pagkabisa niya ay hindi lamang 1 week. Inaalay mo ngayon, tapos after 7 days, hindi na mabisa ang pag-aalay. Iaalay mo na naman siya muli, tapos after 7 days, hindi na naman mabisa ang kanyang pag-aalay. No! Ang sabi dito, ang pag-aalay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay mabisa hindi lamang 7 days, 7 weeks, 7 years, 7 millennium. No! Ito ay mabisa magpakailan man. Ito ay eternal, kapatid. Nung inalay ni Kristo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, pinubos na niya yung ating mga kasalanan. Tayo ay kanyang pinabanal kasi nagkaroon na tayo ng katwiran sa Diyos. At ito ay mabisa magpakailanman. Kaya hindi na natin kailangan ng pare para mag-alay pa ng mga handog. Kasi inalay na ni Kristo ang kanyang buhay minsan pa para sa atin. Sa 11, sabi dito, at ang bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilikod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayon di mga handog na kailanman ay hindi nakapag-alis ng mga kasalanan. So nakakapagod din nung unang panahon na pare, tatayo, maghahandog, paulit-ulit, nakakapagod.
Nakakaroon ng stress kasi kapag kasi naghahandog yung pare ng mga hayop, kapatid, ang gagawin ng buong bansang Israel, maghahanap sila ng pinakamagandang hayop. Ito yung pinakamagandang kordero, pinakamagandang tupa, o yung pinakamagandang kambing na kanilang iaalay sa tabernakulo. Nakaka-stress yun sa buong Israel, no? Nakakapagod. Araw-araw na ginagawa nila ito. 12. Ngunit, dahil ito ay nakakapagod, kaya hindi na tayo nag-aalay eh. Dahil ito ay nakakapagod, ano ginawa ng Diyos? Ngunit nang makapaghandog ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na isa lamang, na alay para sa mga kasalanan sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Ito yung sinasabi natin dito na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay inalay niya ang kanyang buhay bilang tao upang bayaran niya ang kasalanan ng buong mundo bilang tao, at siya rin naman ay umupo sa kanan ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Philippians chapter 2, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bagaman kapantay niya ang Diyos, hindi niya ito inisip na isang bagay na kanyang panghawakan, siya ay nagkatawang tao. At dahil doon, ibinalik siya sa dati niyang estado, siya ay isang Diyos. Siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Bakit ito sinasabi sa Hebrews chapter 12? No? Tingnan natin yung reference ito. Konting reference lang. Punta tayo sa Psalms chapter 1:10. Sa Psalms chapter 1 and chapter 110. No? Sa Psalms chapter 110 ang sabi dito ni David, no? Basahin natin. $110. Dito ko na lang babasahin. Psalms 110. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Dalawa ba yung Panginoon ni David? No? Ito yung matataka ka eh. Bakit dalawa yung Panginoon ni David? No? Pero ang sasabi dito, kapatid, let's just translate it in a better translation. Sinabi ni Yahweh sa aking Adonai, no? Which is sinabi ni capital L-O-R-D kay capital L small O-R-D, umupo ka sa aking kanan, no? Hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ito yung reference sa Hebrews chapter 10. No? Na darating yung panahon, mayroong isang Yahweh, which is God, at mayroong isang Adonai, which is Lord. At itong si Yahweh ay bibigay niya lahat ng mga bagay sa tinatawag nating Lord or Adonai. At sa Kanya, lahat ng mga bagay ay ibibigay mapasalangit o mapasalupa man, siya ay uupo sa kanan, at siya ay maging kapantay ng isang Diyos. Siya ay Diyos. Hindi lang siya tao, siya ay Diyos. At yung mga kaaway niya ay ibibigay sa Kanya at gagawin niyang tungtungan ng Kanyang mga paa. Pagpatuloy natin. Pararatingin ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Zion, magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway. Ang bayan mo ay naghahandog ng kusa sa karawan ng iyong kapangyarihan, sa kagandahan ng kabanalan, mula sa bukang liwayway ng umaga, ikaw ay may hamog ng iyong kabinatan. At ito pa, sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi, ikaw ay saserdote, ikaw ay pinakapunong pari, ikaw ay pari, magpakailanman. At itong pagkapari niya ay hindi ayon sa mga Levitico, hindi ayon kay Joshua, hindi ayon kay Aaron, kundi ayon kay Melchizedek, no? At ito si Melchizedek, kapatid, ay isang mysterious figure. Siya ang pinakaunang pari na nakilala ni Abraham, kapatid. Siya yung pinakaunang pari na nag-alay ng paghahandog para kay Abraham. At si Abraham, siya rin naman yung unang pari na binigyan ng ikapu or tithes, no?
Ito si Melchizedek. So ibig sabihin sa Psalms chapter 110, in-acknowledge siya ni David na darating ang panahon, merong isang Panginoon na siya'y uupo sa kanan ng Diyos at siya ay magiging pinakahari ng lahat at tugtungan ng mga paa ang mga kaaway niya. Luke chapter 22 verse 68 to 70. Pag-aaral din natin ito pagdating ng araw. Ang ating mahal na Panginoon ay nasa paglilitis. Nililitis siya ng mga Sanhedrin. Pag sinabi Sanhedrin, kapatid, ito yung mga pagtitipon ng mga Pariseo. Ito yung council ng mga pinakamakapangyarihang mga Israelita noong mga unang panahon. At nililitis sa mahal na Panginoon kung talagang siya ay guilty sa blasphemy, kapatid. O hindi na tawag nating paninirang puri sa Diyos, no? At tawag sa kanila, tawag ng mga Pariseo sa ating mahal na Panginoon noong unang panahon ay blasphemer, kapatid, no? At dumating dito, kapatid, sa Luke chapter 22 verse 68 to 70. Nung siya ay nasa paglilitis, tinanong siya. Sabi natin mahal na Panginoon sa kanila, at kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. Sabi ng ating Panginoon, datapwat. Sabi niya, magmula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi ito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ina-acknowledge na siya ang anak ng tao na na-prophesy sa Daniel na para siyang isang tao, ngunit ang kapangyarihan niya ay parang isang Diyos. No? At iuupo daw siya sa kanan ng Diyos. Noong una pa lang, kapag nakaupo ka sa kanan ng hari, ikaw ay kapantay ng hari. No? Kaya kasi yung mga inuupo sa kanan ng hari, either yung panganay nilang lalaki na susunod na magiging hari o yung reyna. Di ba? At dito makikita mo, sabi ng ating mahal na Panginoon, at sinabi niyang lahat, kung gayoy, ikaw baga ang anak ng Diyos? Sabi ng mga Sanhedrin sa kanya. Kung sinasabi mo na iuupo ka sa kanan ng Diyos, ikaw ang anak ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nagsasabi niyan na ako nga. In English, kapatid, the word is ako nga, which is I am. No? I am who I am. Ang translation niyan, kapatid, is Yahweh. Ang sinasabi na ating mahal na Panginoong Jesucristo na ako nga ang Diyos. Ako nga si Yahweh. At noong mga oras na yon, nawindang yung mga Sanhedrin. Sabi nila, blasphemy. Kaya nga siya ibinigay sa korte ng mga Romano. No? Para siya ay maipako sa krus. Pag-aralan din natin yan, kapatid. At ito yung inulit din ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 34 to 35. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 8, ibig sabihin, wala na tayong tigat, wala na tayong iisipin kasi niligtas na tayo ng Panginoon. Hindi na natin iisipin yung ating mga sarili. Wala na makakapaghiwalay pa sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo dito, sino ang hahatol sa atin? Si Kristo na namatay? Oo. Yung nabuhay na mag-uli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Ito rin na sinasabi rin ni Pablo, kapatid, no? Na ina-acknowledge niya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang siyang Diyos ng lahat ng mga bagay. Pagpatuloy natin. 35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapagyarihan ba? Ang kahapisan, ang pag-uusig, o kagutuman, o kaubaran, o panganib, o mga tabang? Wala na. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami ay pinapatay buong araw, kami ay nabilang na para mga tupa sa patayan. At ito ang ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya babalik tayo sa Hebrews chapter 10, verse 12. Ngunit na makapaghandog si Kristo nung matapos na ang lahat ng mga bagay, nung siya ay nabako sa krus, sabi niya, tetelestai, which is, it is finished. Lahat ng mga bagay ay nagawa na. Nagawa na niya ang kalooban ng Ama sa langit. Matapos nito, siya ay binuhay muli. Nasaksihan ng lahat ng mga apostol, lahat ng mga 500 or 600 na mga tao, nasaksihan ito at umakyat siya sa langit. At siya na ngayon ay nasa langit na. At ang mga kaaway niya ay nasa tungtungan na ng kanyang mga paa.
sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Ibig sabihin nito, kapatid, hindi natin kailangan pang mag-alay pa sa altar, sapagkat ang pag-aalay ni Kristo ay once and for all sacrifice. At itong pag-aalay na ito ay mabisa para sa lahat ng panahon. Kahit sa mga oras na ito, pinasasakdal tayo ng Panginoon, pinababanal tayo ng Panginoong Diyos dahil sa nagawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Paano natin malalaman na totoo ito? Kasi paano mo pagkakatiwalaan yung bagay nito hindi mo naman nakita? Well, huwag kang mag-alala. Binigyan ka ni Kristo ng isang pangako. Sino yan? Ang Espiritu Santo, na ibinigay ng Diyos sa bawat mananampalataya kay Kristo. At itong Espiritu Santo na ito ang magpapatotoo din sa atin na lahat ng mga ginawa ni Kristo ay totoo at hindi ito haka-haka lamang. Sabi ng ating mahal na Panginoon, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga pag-iisip. Yan ang tatak ng totoong na kay Kristo. Naiintindihan niya ang kautusan ng Diyos. Hindi niya ito nilalabag. Ito ay nakasulat sa kanyang puso. Kapag ito ay nasulat sa iyong puso, hindi na ito pwedeng burahin pa, kapatid. Try mo. No? Sumulat sa puso kung kaya mo pang burahin. No. At isinulat ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. No? Ito yung tatak ng mga totoong na kay Kristo. At sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ano kasi saan natin nakita yan? Sa Psalms. Saan pa natin nakita yan? Sa Romans chapter 4. Inulit ni Pablo, sino ang totoong pinagpalang tao? Yung bang maraming kayamanan? Maraming ari-arian sa buhay? Yung bang walang sakit? O yung bang matanyag? O yung may karangyaan? No! Sino yung totoong mapalad na tao? Ang totoong mapalad na tao ay yung kinalimutan na ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Kaya makikita mo dito at ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Hindi na ibibilang ng Diyos sa atin yung ating mga kasalanan. Kakalimutan na niya sapagkat nagawa ni Kristo ito para sa atin. Kaya sa 18, kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Hindi na natin kailangan pang mag-alay para sa mga kasalanan, sapagkat ang pag-aalay ng mga kasalanan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay mabisa para sa lahat ng mga tao magtitiwala at maniniwala sa Kanya, sasampalataya sa Kanya sa lahat ng panahon. Mabisa ngayon, mabisa noon, at mabisa pa bukas. Ang sabi nila, ang kahabagan ng Diyos ay bago sa araw-araw. His mercies are new every morning. Bakit? Dahil ang kamatayan ni Kristo, which is the symbol of mercy, ay magpakailanman. Paggising mo sa umaga, ang kahabagan ng Diyos ay bago sa iyong buhay. Hindi ba kayo nagtataka? Nakapagod. Lalo ngayon, campaign season. Pagod. Pag-uwi sa bahay, matutulog. Pagkagising mo, maaga na naman, maaga-maaga. Kasi kailangan mo tumulong, pagod na pagod ka. Pero bakit mo nalalagpasan yung bagay na iyan? Kasi ang kahabagan ng Diyos ay bago sa atin araw-araw. Patuloy tayong binibigyan ng kalakasan ng Panginoon. Tandaan, ang kamatayan ni Kristo ay sapat na alay para sa lahat ng mga totoong nasa Kanya. Hindi namatay si Kristo sa lahat ng mga tao. No? Namatay lamang si Kristo para sa mga taong binigay sa Kanya. Kasi kung namatay si Kristo para sa lahat ng mga tao, ibig sabihin, walang pupunta sa impyerno. Dahil ang Kanyang kamatayan sa krus ay mabisang tagapagpaligtas, pagpaglinis sa mga taong makasalanan. Kaya kung namatay siya sa lahat, walang pupunta sa impyerno. Pero malinaw ang sinabi ng Biblia, mas marami ang pupunta sa impyerno
kaysa mga makakatanggap ng biyaya ng Diyos. Sapagkat ang mga taong papasok sa totoong daan ay makitid at konti, ngunit ang mga taong nalilihis ay pumapasok sa isang daang malawak. Ibig sabihin, mas marami yung mga naloloko ng relihiyon. Hebrews chapter 10, verse 19-23. Kaya nga, mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanctuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin nito, kapatid, kailangan, ngayong nalaman natin na nagawa na ni Kristo yung pangangailangan natin, na hindi na natin kailangan pa mag-alay ng buhay para mabayaran ng ating mga kasalanan, tayo ngayon ay pumasok sa sanctuaryo ng ating Panginoon na may pagtitiwala sa Kanya, na Kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid baga ay ang Kanyang laman. Pinag-aralan ito last week. Ang laman ni Kristo ang kinakain natin, sapagkat ang laman, ang sinisimbolo niya ay ang Kanyang buhay. Nung siya ay lumakad sa mundong ito, ni isang kasalanan wala siyang ginawa. Sa makatuwid baga, kapag kinakain natin ng Kanyang katawan, kinakain natin ng Kanyang laman, ang pinapasok natin sa ating katawan ay ang Kanyang katuwiran at kabanalan. At ang Kanyang dugo, ang ating kalinisan o paglilinis o kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi pa ba natin natatandaan yun? Pinag-aralan natin last week. Di ba? At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Saan yung bahay ng Diyos? Dito ba sa mundong ito? Saan? Alam niyo yan. Saan yung bahay ng Diyos? Saan ba tayo papunta? Saan ba natin gusto pumunta? Sa langit. Ibig sabihin, ang ginagawa ni Kristo bilang punong pari natin ay hindi niya ginagawa sa mundong ito. Hindi niya inaalay muli ang kanyang buhay sa hostya, no? Kundi ang pag-aalay ng Diyos ng kanyang buhay at ang pag-intercede sa atin ay ginagawa niya sa langit, sa bahay ng Diyos. Kaya tayo'y lumapit ng may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Naniniwala ba kayo na ang Diyos na ating sinasamba ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo? Magsabing Amen. At siya ay nasa langit at siya ay nananalangin para sa atin. Magsabing Amen. At ang bawat ginagawa niyang panalangin ay para sa ikalilinis ng ating mga kasalanan. Magsabing Amen. Hindi na niya kailangan pumarito pa at ialay niya ang kanyang buhay na paulit-ulit, bagkus nagawa na niya iyon. Kaya nga ginagawa niya sa langit ay ipinapanalangin na lang tayo na tayo malinis sa ating mga kasalanan. Magsabing Amen. Ibig sabihin, kapatid, ang ating pinakapunong pari ay hindi na namamatay. Siya ay immortal. At kung immortal yung ating pinakapunong pari na siyang nagpapalinis ng ating mga kasalanan, na siyang namamagitan para sa atin, ibig sabihin, ang ating mga kasalanan ay laging nalilinis. Nagkakasala pa ba tayo? Huwag tayo huwag nating lokohin yung ating mga sarili. Nagkakasala pa ba tayo? Yes! Oo. Bakit? Sapagkat tayo'y nasa laman. Eh kung nagkakasala tayo, brother, yun, sino yung nagbabayad ng ating mga kasalanan? Well, wala na. Kasi nabayaran na ang iyong mga kasalanan. Ang tanong ngayon, sino yung nananalangin para sa inyo? Para mawalan kayo ng kasalanan. Kasi ang ginagawa ng pari, kapag after niya mag-alay ng pag-aalay, pananalangin niya tayo para mawalan tayo ng kasalanan, hindi ba? Sino yung nananalangin sa inyo para mawalan tayo ng kasalanan? Sino? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kaninong pangalan natin idinudulog lahat ng panalangin natin? In the name of Jesus Christ. Bakit? Kasi kung idadaan natin sa Kanya, siguradong papakinggan tayo ng ating Diyos sa langit. Amen po ba? Amen. At yamang mayroon tayong isang pinakapurong pari sa bayan ng Diyos, tayo'y lumapit sa Kanya na may tapat na puso, na lubos na katiyakan ng ating pananampalataya, na ang mga puso ay binisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay
na tubig. Ang tubig dyan, kapatid, ang simbolo niyan ay ang dugo ni Kristo. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. So, si Kristo ang alay at ang nag-aalay ang ating pinakapunong pari. Diba? Noong unang panahon, ang pari ay mag-aalay ng hayop na susunugin. Ngayon, anong nangyari? Inalay na ni Kristo ang kanyang buhay upang mamatay sa krus. At siya rin naman yung nag-alay ng kanyang buhay sa krus. Kung siya ang alay at siya yung nag-aalay, siya yung ating pinakapunong pari. Siya lamang ang ating kailangan. At ito ako magtatapos. Hebrews chapter 7, verse 18-25. Sa kabilang dako, mayroong pagpapawalang bisa na naunang utos sapagkat ito ay mahina at walang pakinabang, sapagkat ang kautusan ay walang pinasasakdal. Sa gayon ay ipinakilala ang isang higit na mabuting pag-asa na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. Mayroong mas higit pa kaysa sa ating pagiging, mabait na tao na walang ginagawang masama. Mayroong higit pa. At iyon ay mayroong panunumpa. Yung mga una ay naging pari ay nagsimula sa kanilang katungkulan na walang panunumpa. Bakit? Kasi yung mga pari na yan, kahit manumpa sila ng manumpa, mangako, sila ay namamatay. No? Ang problema ng tao kapag siya ay nangako, hanggang siya ay mamatay, kapag hindi niya nagawa yung pangako niya, ito ay mapapako. Kasi may hangganan. Ngunit ang isang tao, ang isang ito, ay hindi naging pari na may panunumpa. Sabi dito, nanumpa ang Panginoon at hindi siya magbabago ng kanyang pag-iisip. Ikaw ay pari magpakailanman. Ito ang tingin nila sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kapag nangako si Kristo, hindi siya magbabago ng kanyang pag-iisip. Siya ay pari magpakailanman. So, anong conclusion? Sa gayon, si Jesus ay naging tagapanagot ng isang higit na mabuting tipan. Ano yung tipan na ito? Marami sa bilang ang dating mga pari sapagkat hindi nila hinahadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Ang problema ng Israel dati, namamatay yung mga pari. Subalit, hawak niya magiging pari magpakailanman. Kung maniniwala tayo kay Kristo na siyang pinakapunong pari, hindi na siya namamatay, ibig sabihin siya ay pari natin magpakailanman. Sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. He is our everlasting Father. Siya ang Father of all things everlasting. Siya ay ang ating pari magpakailanman. Dahil dito siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Ang word na mamagitan na in English, kapatid, ay intercession. Yan ang trabaho ng pari. Upang mapatawaran yung mga makasalanang tao at mapatawaran sila ng isang Diyos na banal, mayroong mamagitan sa kanila. Yung mananalangin para sa mga tao na ito, sa Diyos na banal, ang tawag sa kanya ay ang pari o ang saserdote. At ang problema dati, ang mga pari nito ay namamatay. Ngunit ang pari natin ngayon ay hindi na namamatay. Nasa langit siya, nasa kanan ng Diyos. Lahat ng mga hihilingin natin sa ngalan niya ay ibibigay niya sa atin. Kaya sabi dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos, tayo mga lumalapit sa ating Ama, sa pamamagitan niya, in His name. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa atin. Kaya nga tayo nananalangin sa ngalan ng ating pinakapunong pari. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sapagkat kung idadaan natin lahat ng panalangin natin sa Kanya, ito ay may katugunan. You shall ask in my name, sabi niya sa John chapter 15, and it will be done unto you. So, may kapanatagan sa kaligtasan dahil si Jesus ang ating pinakapunong pari. Sapagkat sa sandaling panahon ay siyang dumarating, ay darating at hindi maaantala.
Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Parating na ang ating pinakapunong pari. Parating na ang ating Panginoon. At sa mga mananatiling matatag sa pananampalataya sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik, sila lamang ang kalulugdan ng Diyos sa langit. Kung hindi ka mananatiling matatag at ikaw ay matitisod, ang sabi dito, ang aking kaluluwa, sabi ng Panginoon, ay hindi malulugod sa Kanya. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, hindi ba? Kabilang ka ba sa mga umuurong? Kabilang ka ba sa mga matitisod? Kabilang ka ba sa mga hindi na magpapatuloy? Hindi! Saan tayo kabilang? Kundi kabilang tayo sa mga may pananampalataya kay Kristo. Naniniwala tayo sa Kanya. Maniniwala tayo sa mga gagawin pa Niya at Siya ay babalik na. Kaya tayo ay naliligtas. Dahil sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang pananampalataya sa punong pari na si Jesus ang tanging pag-asa natin para sa ating kaligtasan. Pag-aralan natin Christology na yan next week. Ang ating tagamamagitan, ang ating pinakapunong pari, ang ating daan patungo sa buhay na walang hanggan, ang ating katotohanan at ang ating buhay ay tanging si Jesucristo lamang. Sabi nila, nanunong pa ang ating Panginoon, o tumalapit yung oras. Nangako ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kayong lahat na hanggang ngayon ay pinapagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan, na para bagang ito'y pera na kaya ninyong kitain sa araw-araw. Kalimutan nyo na yan. Magpahinga kayo. At ang gagawin nyo ngayon, magtiwala kayo sa aking mga nagawa at mga gagawin pa. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Paano niya sinabi ito? Sabi niya, kapatid, sa Matthew, halika sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha. Kayo mga hanggang ngayon ay hindi pa rin maintindihan kung totoo ba kayong naligtas na or what. Ang gawin ninyo, lumapit kayo kay Kristo at huwag kayong magalala. Ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang pamatok ay magaan at tayo ay kanyang pagpapahingayin. May pagpapahinga sa Diyos. Lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Manalangin tayo ng umaga. Ama, maraming salamat sa pagpapahinga. Maraming salamat sa aming mahal na Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa buhay at sa dugo ng aming Panginoon na siyang aming naging kaligtasan. At ngayon siya ay aming pinakapunong pari na inalay niya ang kanyang buhay at inalay niya ang kanyang katawan at dugo bilang kabayaran ng aming kasalanan. Maraming